Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, katulad po na nakikita nyo dito sa aking lamesa, may mga battery operated na tools ako. So nabili ko lang po ito sa isang warehouse dito sa Bukawi, Bulacan. Sale lang ito nung mabili ko. Bali ito po, hindi natin alam kung working o hindi. Kumbaga, tsambahan. Kung makakuha ka ng buo, okay. Kung makakuha ka ng sira, take your risk. Parang ganon. Murang-mura ko lang po yan nakuha. Actually, itong mga barena po na ito, nakuha ko lang po yan ng 100 pesos. So, itong isa po na ito, 100 pesos lang din po ito. At itong mga reciprocating saw, 200 pesos lang po yan. So, dalawa po yung kinuha ko para just in case na merong mga piyesang sira, ay pwede ko silang katayin. Yung mga tools po na ito, sa tingin ko bago naman siya. Kaya lang kung makikita nyo yung condition niya, mukha na siyang luma. Tapos kung i-check nyo po yung mga tornilyo niya, kalawang ng lahat. At kung i-check nyo rin po dito sa kanyang loob, may mga namumuti, parang umido. Ang tingin ko po dito sa mga tools na to ay nabaha ito sa warehouse. Siyempre, binenta na lang ng isang lote at siguro nga yung warehouse nung binili nila ito ay binenta naman nila ng sobrang baba lang ang presyo. So lahat po na ito, nung makuha ko, walang baterya. Ito lang pong isa na to ang meron. Kaya lang, katulad ng sinabi ko sa inyo, sa tingin ko nabaha siya. Kasi kung titignan nyo yung battery na yan, puro kalawang kahit yung terminal niya, hindi ko na po magagamit to. Definitely yung battery niyan sira na, maging yung kanyang BMS. Hindi na po pwede yan. Kaya lahat po ng mga power tools na to ay binilang ko ng kanya-kanyang baterya. Katulad po nito, ito po ay para dito. Diyan. Ang presyo po nito nung mabili ko ay 314 pesos. So lalabas 314 plus 100, 414 ang puhunan ko. So mamaya testingin natin. Hopefully sana gumagana to para at least ay medyo hindi naman po ako lugi. Kasi ang tinignan ko po ito sa Shopee at saka sa Lazada, nagre-range po ito ng 800 to 900 pesos. So tapos itong isa po na ito, binilang ko rin to ng battery. So ito po, nakuha ko lang to ng 219 pesos. So 219 plus 100, 319 pesos. Sa Lazada, pagka chine-check ko po yung mga gantong klaseng Mitsushi, nagre-range siya ng 650 to 700 plus. Tapos para dito naman po sa reciprocating saw, unang bili ko po ng battery, nagkamali ako. So ito po yung nabili ko nung una, kasi hindi ko alam na kailangan palang sukatin natin yung mga distance ng mga terminal nito. Pati yung dimensions nitong mga base. So, hindi po match. Magkaiba po yung dimensions nila. Maluwag. So, iba po ng sukat ito. Kaya na bili uli ako ng isa pa. Ito naman po, medyo mataas ang pagkakabili ko rito. Nasa 459 pesos. So, ngayon po, ipasok ko yung mga battery, check natin. Hopefully, kahit isa o dalawa dito ay may gagana para at least yung ginastos ko dito sa mga tools na ito, maging dito sa mga bagong battery pack, masulit ko naman. So, samahan niyo po ako. Simulan na natin. Simulan ko po muna dito sa Mitsushi. So, ito po yung kanyang battery. So, sana gumana siya. Testing. Oh, yes. Buo siya. Lipat natin sa high. Yun pala ang low. High. Gana rin yung clutch niya. Forward, reverse. Pares na gumagana. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin dito mamaya ay lilinisin ko siya. So next, dito naman tayo sa isa. Okay. Check natin. Yun lang.
stock up siya. Pero kung makikita nyo, meron siyang power. Ayan o. Maandar yung power niya. Dito sa kanyang clutch, okay pa rin naman. Tingin ko hindi naman stock up. So probably problema natin dito, stock up motor. Check natin mamaya yan. Okay? So next ay ito namang reciprocating saw natin. So pagka kinapit natin itong battery, may tatanggalin akong isang lock dito or isang pin. So ayan o. Kinater ko lang. Tinanggal ko lang yung isa. So try na natin. Check natin ngayon kung papasok na yung ating battery. Yun. Sakto. Fit na fit. Check natin kung gagana ba. Yun. May ilaw siya. Tapos ito naman kanyang reciprocating saw. Dalawa yung buo na nakuha natin. Okay. Try naman natin tong isa. Ngayon, check natin. Wala. Ayaw. Ayaw. So, kung titignan natin yung power niya rito, mahinang mahina yung ilaw niya. Tapos, yung motor, umuugong lang. Possible na yung mekanismo rito. Yun ang stock up. So, mamaya, bubuksan ko rin ito para ma-check nating maigi. Pero at least, dito sa apat na power tools na binili natin, meron tayo nakuha na dalawang working. Isang drill at isang reciprocating saw. So dyan pa lang, feeling ko ay nabawi ko na yung pera ko. So ngayon naman ay bubuksan ko muna ito, check ko kung anong sira. Ayun. Nabaha talaga siya. Tapos ayun. Yung connection putol. Dapat connected dito 'yan. So duktong ko lang muna tong wire na to. Temporarily, pinagduktong ko lang muna yung wire niya. Tapos lalagyan ko ng battery. Check natin kung andar. Yun, maandar yung motor. Ayan, maandar yung motor niya, kaya lang natanggal dito sa kanyang gearing. Dito siya ngayon may problema sa gearing. Repair muna natin to. Napakarumi nung kanyang mga granahe. Ang daming parang buhangin. Pagka magbabaklas kayo ng mga components dito sa kanyang gearing, tandaan nyo maigi yung positioning niya para hindi kayo nagkakabali-baliktad pagka ina-assemble nyo na pabalik. So yun ang dahilan niya kung bakit ayaw nyong umikot. Yung mga gearing, yung mga granahe sa loob, wala na sa posisyon. So ipopwesto ko lang maigi to.
So ito, umiikot na yung gear niya. So testing tayo. Check natin kung iikot na yung kanyang chuck. Yun. Ayan o, working na. Gagawan ko ng maayos na wire. Papalitan ko to, maghihinang ako ng bagong wire. And then yung gearing niya babaklasin ko at ibababad ko muna sa gasolina or sa diesel para matanggal yung mga buhangin. Ito rin kanyang motor, lilinisin ko maigi pati yung loob. I-sprayan ko ng contact cleaner para talagang malinis na malinis siya. Pero isa-set aside ko muna ito dahil nabuo na naman natin to eh. Alam natin na working na itong isa na to. Check muna natin yung isang reciprocating saw kung ano naman yung sira niya. Yung bearing dito parang hindi na siya umiikot. Matindi yung pagkakabaha ng motor nito. Sobra yung kalawang. Umiikot pa naman yung motor. Testingin natin. Lagay ko yung battery. Tignan natin kung ikot siya. Umiikot pa yung motor. So ang tingin kong stock up ito dito sa loob niya. So babaklasin ko ngayon to. Stock up to. Ayos siyang umikot. Kahit itong shaft niya stock up din. So dapat nag-i-slide lang tong ano eh, tong bushing na ito, nag-i-slide. Kailangan ibabad ko to sa WD-40. So babad ko muna ito, tapos siguro iwanan ko magdamag at unti-unti kong tanggalin sa pagkaka-stock. Natapos ko nang linisin yung ating portable drill at ito ring ating reciprocating saw. So dito muna tayo sa portable drill natin. Yung mga casing niya, sinabong ko yan kaya wala nang mga nakasingit na putik. Malinis na. Tapos dito sa kanyang motor, inisprayan ko yan ng contact cleaner para matanggal yung mga buhangin dun sa loob. Maging itong kanyang switch, medyo maganit to eh, pero ngayon okay na. Inisprayan ko rin maigi. At pagdating naman dito sa kanyang clutch, dito yung mga gears niyan, so ito nilinis ko rin to. So ito yung mga gears niya. At habang nililinis ko yan, napakadaming pinong buhangin dun sa kanyang grease. Parang ano eh, parang lupa. Siguro ano yun, nanggaling dun sa pagkakabaha niya. So malinis na yan. Tapos nga pala, pagka magtatanggal kayo, lalo na kung hindi nyo naman kabisado yung placement, kung paano siya nakapwesto, gayahin nyo yung ginawa ko rito, in which kung ano yung una kong tinanggal ay parang sinequence ko siya. So ito yung unang tinanggal, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Tapos pinagsama-sama ko rin yung mga kasama niya na mga gear.
Kasi halos magkakasing laki yung ano niyan yung gear niyan. So ang daling magkapalit para hindi kayo malito at saka hindi magkaroon ng problema once na binabalik nyo. So ganun din pagka binalik ko ito, in reverse lang yung gagawin ko. Kung ano yung huli kong tinanggal, yun naman yung unang ibabalik. Tapos habang binabalik ko ay i-repack ko siya ng bagong grease. Tapos dito naman sa naputol na wire ay maganda kasi yung klase ng wire niya makapal. So siguro ang gagawin ko na lang ay duduktungan ko na lang to. Nung una kasi ang plano ko palitan ng isang diretso, kaya lang wala akong gantong kagandang wire. So duktungan ko na lang to para medyo hindi siya kapos. Tapos i-shrink tube ko na lang. Dito naman sa ating reciprocating saw, ganun din, nasabong ko yung kanyang mga casing. So yan, wala nang nakasingit ng mga putik-putik. Dito sa kanyang motor, ganun din, inisprayan ko rin niya ng contact cleaner. Tapos dito naman sa kanyang bearing, maganda pa to, wala pa tong sabit, suwabe pa yung bearing niya. At ito, inisprayan ko rin niya ng contact cleaner. Tapos pagdating naman dito sa kanyang mekanismo na pinakita ko sa inyo na nag-stack up, okay na to, gumagalaw na to. Yan, sliding pit lang dapat siya. So nung tinanggal ko to, ang daming kalawang. Kaya kung mapapansin nyo, yung surface na itong shaft parang na, bukol-bukol. Kinain na siya ng ng kalawang. Pero okay pa rin naman yan, good pa rin yan. Tapos dito naman, dito sa gear na to, so dyan yan nakalagay. Ang nag-stack up dyan ay yung kanyang bearing. Wala na ayaw nang umikot. So bumili ako ng bago, 6002. So mura lang to, 70 pesos ko lang nabili sa motor shop. So pagka inassemble ko yan, i-repack ko rin yan ng bagong grease. Unahin ko na muna dito sa portable drill. Unahin ko na itong i-assemble. So ito, na-assemble ko na. Testing naman natin kung gagana siya. Lagyan natin ng battery. Yun. Yung ilaw niya. Yung ilaw niya rito. So ayan yung low speed. Ito naman yung high speed. Sa clutch. So okay, nakabuo na tayo ng isa. Sunod ko naman yung reciprocating saw.
Testing natin kung gagana siya. Ayun. Gumana na siya. Assembling ko na to, buuin ko na. Nabuo ko na. Lagyan natin ng battery at testing natin. Yun. May ilaw siya. Kahit dito, yung indicator, may ilaw din. So, okay na. Buo na rin to. Lahat po ng tools dito ay gumagana na lahat. Katulad po dito sa portable drill, nung first time na nilagyan ko siya ng battery, gumana na rin siya agad eh. At katulad din dito sa orange na reciprocating saw, nung lagyan ko rin siya ng battery, gumana na rin siya agad. So dito wala tayong ginawa sa dalawang power tools na to. Ang talagang ni-repair lang natin ay itong portable drill na to at itong black na reciprocating saw, in which dito may naputol lang na wire, tapos nilinis ko lang yung kanyang gear. So ngayon gumagana na siya. Tapos dito naman ay na-stack up lang yung kanyang shaft at yung bearing niya stack up na rin, kaya pinalitan ko. Pero ngayon working na rin siya. So okay na rin to. Para sa akin, yung ginastos ko sa pagbili nito ay worth it na worth it. Kasi nga 'di ba yung mga reciprocating saw na to nasa 200 pesos lang ang isa. Tapos itong mga parena nasa 100 pesos ang isa. So 600 pesos lang 'yan. Tapos yung nagastos ko sa battery, bali 4 yung binili ko, tigi-tigisa sila, ay nasa almost 1,200 pesos. Kaya lang nga yung isang binili ko ay hindi nag-match. Siguro, mo-modify ko na lang to para kumasya at mag-fit dito sa isang reciprocating saw. Tapos, ganun din, tatlo lang po dito yung 100% working. Kasi ito pong ni-repair natin na portable drill, unfortunately, gusto ko sana siyang i-testing, kaya lang nga, nakita ko na yung kanyang chuck ay stuck up. So, kahit anong gawin ko, ay hindi na siya gumagalaw. So, pwede naman nating palitan yan. Actually, nag-check din ako sa online. Nasa 120 to 150 pesos lang po yan. Pero sa ngayon, hindi ko na po gagawin yan. Siguro, pagka nagkaroon na lang ko ng free time, at saka ko ito papalitan. Overall, yung gastos ko rito, nasa 1,800. Ngayon, kung bibili po ako ng chuck, lagay mo na sa 2,000 pesos. Para sa 4 na tools, working, sulit na po yon. So sana po nagustuhan niyo po yung video natin ngayon. At kung may mga tools po kayo na sira at gusto niyo rin buksan, pwede niyo namang gawing guide or reference yung video natin. So please, like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat. And I will see you again on my next video. God bless.